Tawagin mo na lamang po ako Sir Kulas, sa pangalan kong Ricky. Ang kwentong ito ay tungkol noon sa may iniwang trabaho ng aking tiyuhin sa may dati niyang amo. Gustuhin man daw niya magtrabaho pa ay hindi na talaga kaya. Dahil sa ito ay nagdadialysis na. Kaya maayos na nagpaalam ito sa kanyang amo. Pero kabilin-bilinan daw sa kanya nito ay kung may ipapalit man sa kanyang posisyon, ay alam na nito ang mga kwalifikasyon. Masipag, mabilis kumilos, masunurin, maaasahan, at bukod sa lahat, ay matapang. Nye, bakit ako? Kayo na nga na nagsasabing, mabakla-bakla ako dahil matatakutin ako. Tapos ngayon, ako? Tito Ninong naman Nakita ko na yung pinagkatrabahuhan mo. Akala ko nga noon doon ginanap yung Jurassic Park. Ang sukal, ang lawak-lawak, nakakatakot. Ganun ba? Sige. Balita ko kung di ka din lang magkatrabaho daw ngayon, ikaw ang isasama ng tatay mo doon sa may probinsya para magsaka. At balita ko pa, ibinenta na ng tatay mo ang inyong kalabaw at baka. Nye. Di paano yan? Alam mo na kung sino ang... Una. Kailan po ba ako magsisimula? Kita mo na, tayong pa sinasabi, papayag ka din naman pala. Isang malaki, napakaluma at mayamang kabahayan ito sa may lungsod Quezon, sa may lugar ng New Manila. Isa itong lugar kung saan ay matatagpuan ang napakaraming makalumang kabahayan. Mga tanyag, mga sikat, na kaya nga ito noon ay sinasabing sentro ng mga pamilyang mayayaman. Mga angkan ng politiko, artista, may impluwensya at may malalaking negosyo ang mga madalas may-ari ng mga malalaking kabahayan dito, na sinasabi ding narito ang mga bantog na mga ikanga nila ay haunted house. Dahil sa itsura ng mga mansyon na sadyang makaluma o sinaunang mga disenyo, masasabi ko pong sikat talaga ang kabahayan ng mga ito. Dahil kilala at madalas nang napapanood ito sa mga pelikula ang malaking kabahayan na talagang sa unang tingin pa lamang ay umaangkop na ito sa mga palabas na katatakutan. Kaya hindi mabilang ang mga pelikulang ginamit ang malaking kabahayan na ito para sa kanilang mga tema ng magagandang pelikula. Nasa kabila ng angkin nitong ganda, madalas daw itong paramdaman ng mga elementong nakatira sa napakalaking loteng nasasakupan ng mayamang kabahayan. At ayon pa sa mga kwento-kwento dito, ay hindi na mabilang ang mga pagpaparamdam, pagpapakita ng mga makapanindig balahibong mga nilalang. At heto ako, dapit hapon. Kasulukuyang katatapos ko lamang magwalis ng mga nalaglag na mga tuyong dahon sa may malawak na bakuran. Abala akong nagdidilig sa kahabaan ng mga namumukadkad na mga halaman. At nang mapansin ko nang kumakagat na ang kadiliman, kako ay bukas naman ang ibang maiiwan, kung kaya ay nagligpit na ako ng mga kagamitan. Nang biglang may narinig ako. At parang may nahagip ang gilid ng mata ko. Wari, may tumakbo. Pero papaano? Binasdan ko itong maigi. Imposible, dahil ang sulok na ito ay nababalot ng mga malabaging
na kumpul-kumpol na halamang bougainvillea na kahit ako ay hindi ko na naisin dito ay sumiksik dahil sa napakadami nitong tinik. Ilang segundo ko itong tinitigan. Minamasdan. Humahaba ang aking leeg para ito ay matingnan. At parang wala naman. Kaya bumalikwas na ako sa kahinatak na ang mahabang gomang hose. Pabalik sa may imbakan ng mga kagamitan. Pero halos mapatalon ako dahil muli ay may mabilis na kumaripas ng pagtakbo. At kitang-kita ko pa kung papaanong nahawi ang mga halaman na kanyang dinaanan. Habang mabilis na tumakbo ito patungo sa may direksyon ng matanda at malaking puno. Subalit, mayroong patlang sa bakanteng espasyo sa pagitan ng matandang puno at pinagmulan nito. Kung kaya yata ito ay biglang huminto. Na siguro kung magpapatuloy ito ng pagtakbo, tiyak siya ay makikita ko. Mabilis gumana ang aking isip. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Sumigaw ako para tawagin ng gwardya. Walang lingon-lingon. Hindi ko inaalis ang aking paningin sa aking nakita kanina. At pagkarating ng gwardya, ikapa niya. Ano ba daw ang problema? Na mabilis ko namang ibinahagi ang lahat ng aking nakita. Dito ay maingat niya itong nilapitan habang nakahanda ang kamay sa may bitbit na baril na nasa kanyang tagiliran. At dahil sa dumidilim na, inilabas nito ang dalang ilaw. Saka ito ay alistong tinutukan. Maingat. Naikapa nito. Kung sino man ang nagtatago dyan, ha? Lumabas ka na! Lumabas ka na dyan! Oo nga. Tapapaligiran ka na namin! Agoy! Manimik ka dyan! Naman eh. Pero wala. Walang tumutugon. Diyos mio naman, oh. Wala naman eh. Pinagdawla ko ba ako? Ha? Hindi. Meron talaga kanina dyan eh. Meron akong nakita. Oo. Wala naman eh. Oh? Wala. Ha? Nakita ko. May nakita ako. Oo. Kaya nga. Nagibisyo ka ba? Isusumbong kita. Ha? Hindi ah. Tingnan mo muna kasing maigi. Saka, naku, baka magnanakaw yan na kanina pa nagtatago dyan. Ikaw din, bahala ka. Mas yari ka. Trabaho mo yan eh. Lapitan mo. Aray ko. Tingnan mo. Kailangan ko. Oo na. Ay naman, oh. Hoy, kung magnanakaw ka o ano man, lumabas ka na dyan. Labas. Lumabas ka dyan. Labas. Wala naman eh. Baka naman guni-guni mo lang yung bata. Pagligpit ka na nga dyan. Naku, yari ka na naman kay Mayordoma pag nakitang nakakalat pa yung host mo dito. May bakuran. Storbo din to eh. Nanonood kami ng Pepeng Kidlat eh, sa may Pinoy Horror Encounters. Nangaabala ka. No, may nakikinig pa pala doon. Alam mo, wenta yung mga kwento doon eh. Okay. Walang pakilamanan ng trip. Magligpit ka na dyan. Pagkaalis ng gwardya, ay mabilis na iniligpit ko na ang ginamit kong pandilig. Dahil talagang totoo ang sinasabi ng gwardya. Dahil pag naririnig ko na ang boses ng mayordoma na ito, ay hindi ko maiwasang manginig. Pero pagkayuko ko para damputin na ang mahabang gomang hose ng tubig, ay dito ang buong katawan ko ay talagang nanginig, sapagkat may narinig akong tumawa. Kaya mabilis akong tumayo. Dama ko na parang ginagapangan ng bilyong boltahe ang buong katawan ko. Ngunit hindi ako basta nagpapatalo sa ganito. At tulad nga ng sabi ng aming gwardya, ay baka lamang ako ay namamalikmata.
Huminga ako ng malalim. Dinampot ang gomang hose na ang tubig ay patuloy na umaagos. Dala ng kuryosidad, nilapitan ko ang masukal na halamanan. Maingat. Sinilip ko ang kaloob-looban. Dahan-dahan. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Dito ay napapamaywang na lamang ako at di maiwasang matawa. Napalingon pa nga ako sa aking likuran na kung sa akin ba ay mayroong nakakita at natatawa na baka ako ay mapahiya. Mabilis ko nang kinaladkad ang gomang hose. Nagmamadali dahil latag na ang dilim at maya-maya lamang ay bubusina na ang sasakyan ng aking amo. Pero habang papalayo ay muli kong sinulyapan ang makapal na halamanan at parang napako ang aking paa sa huli kong pagakbang dahil kitang-kita ko ang isang payat na anino. Nawari, dahan-dahang tumatayo doon sa kanyang pinagtataguang pwesto. Na mas nakapagpataas pa ng aking mga balahibo ay nang aking makita ang mata ng payat na anino. Nagliliwanag ang dilaw nitong mga mata at lumukso ito patungo doon sa may matandang puno at biglang naglaho. Hindi naman po ako nahihirapang gampanan ang trabahong aking napasukan. Mas pipiliin ko na ito kesa ang nasa kalsada at maghapon na nasa tumpukan ng tambayan at barkada. Pero hindi naman palaging puro lamang ako, puro trabaho. May mga araw din na ako ay nakakapagsaya kasama ng mga kaibigan ko. Isang gabi, galing ako sa isang kaarawan ng kaibigan at nakipag-inuman na ang oras ay tila di ko namalayan. Umuwi ako ng 10 oras ng gabi na ika ng gwardya ay huwag ko na itong uulitin pa dahil pare-parehas kaming paggagalitan. Wow! Hanep din ano? Ano sir? Saan galing? Galing inuman? Ano? Parang kala mo anak ng mayaman ah. Ano? Uuwi ka kung kailan mo na magugustuhan? Ganon? Lo, nahirapan lang akong makasakay eh. At saka, Asos! Lumang palusot na yan. Kung alam mo ang batas dito, ha, ay dapat hindi mo kalilimutan. Manigas ka dyan. lo, sabi mo Pidong, papasukin mo na ako. Che, yan ka sa may labas matulog. Ay, ganun? Sige, magdodoorbell ako dito. Magdamag. Sige, ano ha? Ay, sira ulo to ah. Patutahin kita dyan eh. Yun na, pasok. Pasok na. Mamaya sumilip pa si senyora eh dahil sa kalokohan mo. Pasok. Saan mo? Ito kasi ay mahigpit na ipinagbabawal kahit saan naman. At napagalitan pa ako ng aking nakalimutan na madiligan ang mga halaman sa may dakong kanluran. Na ika ng gwardya ay mas inuna ko pa daw ang makipag-inuman. Pero ika ko, bukas na bukas din ay aasikasuhin ko ang lahat ng mga ito. Huwag lamang itong magsusumbong. Yun eh. Kung may bukas ka pa. Dahil pag tinanong ako kung nagdilig ka, tiyak, si Sante ka na. Ay, huwag naman ganun Pidong. Teka. Ito. Oh. Pidong, may nakilala akong chicks kanina eh. Doon sa may inuman. Oo.
Bigay ko na sa iyo yung number ha. Huwag mo lang akong susumbong. Sige na, Pidong. Maganda to. Oo. Diyos mio, Ricky. Anong tingin mo sa akin? Marupok? Madaling masuhulan? Ha? Tigil-tigilin mo nga ako. Sige na, Pidong. Diyos mio, Ricky. Ano ba yan? Anong tingin mo sa akin? Ha? Ano ba yan? Globe o Smart? Agoy. Mga pasakali mo din, no? Aba, mahirap nang makaltasan yung regular load ko, no? O siya, gina. Sure ka, ha? Mag-reply ito, ha? Naku! Oo. Tiyak yung Pidong. Sasagot agad yan. Ora mismo. Subukan mong tawagan. Wow. Aba, gusto ko yung ganyan. Teka lang. Oh, ito. Ayan. Nagiring na. O nga, no? Oo, diba? Sabi ko sa'yo, eh. Teka lang. Oh, ito. Teka. Hello? Hello? Uy, wow, ang ganda ng boses. Oo, diba? Sabi ko sa'yo, eh. Kaso, nag-i-English. Kagi maganda yan. Wow, sino ba to? Ha? Sino siya? Eh di... Operator ng Smart. Agoy! Visit ka talaga, eh. Agoy! Nangangarap na ako ng kasal, eh. Habang dinadahil ko to, eh. Operator pala to ng Smart. Loko-loko ka. Agoy! Visit, pumasok ka na doon. Bariling kita, eh. Agoy! Visit to. Textmate na. Naging operator pa. Visit. Kakagigil. Aray! Oo na, teka. Pumasok ka na doon. Tutulog na nga ako eh. Bariling kita, eh. Pahabol ka pa kasi. Visit. Papasok na sana ako sa aming ikanga ay servant's quarter. Nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Pero, nag-aalinlangan ako dahil tiyak na magigising ang matandang katulong dahil ang palikuran ay malapit sa kanilang pintuan at panigurado ito ay magsusumbong kinabukasan. Kaya naisip ko, doon na lamang ako sa may likod ng bahay magbabawas. At sa may madilim na sulok ng hardin, doon ko tipo magdilig. Nahihilo at pasuray-suray ko itong tinungo. Dama ko na ang pagod at antok. Kaya kailangan ko na talagang matulog para bukas ay hindi nila mahalata na nakaligtaan kong gawin ang pagdidilig sa malawak na hardin. Habang umiihi, napatukod pa ako sa may puno. Kinikilig. Habang sa may dilim ay tahimik akong nagdidilig. Nang may para akong napansin. May naaamoy ako. Mabaho, masangsang, at nakakasulasok. Parang pinaghalong nasusunog na tuyong dahon at buhok. Dito ay itinaas ko na ang aking kilikili na baka ang naaamoy ko lamang ay ang aking sarili. Pero hindi. Dahil ang naaamoy ko ay talagang masakit sa ilong. Napakatapang na aroma, parang pinaghalong amoy ng asong walang ligo, alimuom at alipunga sa may paa. Ika ko pa nga, pagkagising ko ay maliligo talaga ako dahil baka ang amoy sa aking sarili lamang ang hindi ko naaalintana. Pero bigla akong natigilan. Na tila ako ay binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig sa aking kinatatayuan. Dahil may naririnig ako sa aking likuran. At dito nalanghap ko ang isang pamilyar na amoy ng usok ng tabako. Hindi ako makakilos. Nistula na akong tuod sa may kinatatayuan ko na napakislot pa ako
nang marinig ang isang yabag. Mabigat. Na dito taas baba na ang aking dibdib sa pagkalabog. Dahil alam ko, hindi nag-iisa ang papalapit na mga kaluskos. Madami. Malaki. Na parang ang pakiramdam ko ng mga pagkakataong iyon ay nasusukol ako sa isang maliit na bote. Dahan-dahan. Lakas loob. Nilingon ko ang nasa aking likuran habang pilit isinasara ang zipper ng aking pantalon at nahihirapan. At halos sumabog ang aking ulo dahil sa nag-uumapaw na takot nang tumambad sa aking harapan ang mga maitim, kahindik-hindik na may nagliliwanag na mga mata at nanlilisik habang subo ang kani-kanilang tabako at umuusok. Magkakatabi na mga nilalang na kung tawagin ay kapre. At sabay na nag-uwi ka ng Babaya! 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 Tangi ko na lamang naaalala ay ang makapal na usok na tumabon sa aking mga mata. Wala na. Kinabukasan, hindi na talaga naiwasan. Talagang inulan na ako ng sandamakmak na sermon. Dahil natagpuan ako ng matandang kasambahay na tulog sa mismong kinatatayuan ko nung gabing iyon, na naiwan pa daw na nakabukas ang aking pantalon. Nakakahiya. Pero kinahapunan ding iyon, inapoy ako ng mataas na lagnat na ikapa ng matandang kusinera habang ito'y natatawa na mukhang may masisisante na naman. Ano, Ricky? Ano? Alak pa? Alak pa? Ewan ko sa'yo.